Salamat po sa Panginoon sapagkat unang-una ay nakasama po natin ngayon si Sister Malo, no? Purihin po ang Diyos at isang kagalakan po sa ating Panginoon po yan na kung saan po ay muli po natin siya nakasama at purihin po ang Diyos at lagi ko nga po sinasabi na ang paglilingkod po ay lifetime, no, sa buhay po natin. Habang tayo nabubuhay dito sa mundo, ay paglingkuran po natin yung ating Diyos. Okay? Ngayon po ang ating paksa ngayong umaga ay may kinalaman po sa tinatawag po na my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Okay? Dito po natin kinuha po, mga kapatid, sa binasa natin kanina, Isaiah chapter 46, no? Verse 10, sabi po dito ni Lord, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are written done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Sa Tagalog, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Purihin po ang Diyos at dito po ay malinaw na ang ating Diyos na pinaglilingkuran, siya po yung Diyos na mula noon, ngayon at magpakailanman. Hindi po siya nagbabagong Diyos. Amen? Hindi, ang Diyos natin, hindi po nagbabago po yan. Siya pa rin po yung noon, ngayon at magpakailanman. No? God is the sovereign God. He does His sovereign will. No? Ibig sabihin, pag sabing sovereign, ibig sabihin makapangyarihan. No? Siya po ay isang Diyos na makapangyarihan at nagagawa niya ang kanyang ibigin. Amen po? Nagagawa niya na hindi siya pwedeng turuan. Amen? Ang Diyos natin hindi po pwedeng turuan. Amen po? Amen. Ang Diyos natin ay hindi po pwedeng sisihin. Right? No? Maraming tao ngayon, sinisisi si Lord. Pag ano na nangyari, konting nangyari, ganito nangyari sa buhay, sinisisi na po si Lord. Meron din mga tao na para bagang binabaliwala na po si Lord. No? Ginablaspheme na si Lord. No? Ano po yung blasphemy sa Tagalog? Ano pong blasphemy? Okay. Para bagang inatsepwera na. No? Inatsepwera na si Lord. No, katulad po sa nangyari doon sa ano ba nangyari doon sa Los Angeles, California, di ba? No? Nakita niyo po ba sa balita, mga kapatid, na halos buong state nasunog? No? Pero tandaan po natin, bago po 'yun nasunog, no? Meron po mga video po 'yan kung inyo napanood, ay kanila pong tinuya yung ating Panginoon. No, tinuya ho nila sapagkat noong sila po ay nagkaroon ng pagtitipon during the time ng kanilang 2025 Globe Award ng mga artista doon po sa California, meron pong host na salita na ang Diyos daw doon sa bansa nila, sa lugar nila, zero. Walang puwang ibig sabihin. Tingnan niyo po, no? Pagtutuya po yan sa Diyos. Tama po? Pero ano po nangyari for how many days? Ano po nangyari? Nasunog po ang ayon sa balita, nasa 2,000 more or less hectares na mga residente ang nasunog. Pero mo, gaano po kaluwang po yan, mga kapatid. No? So, buong Davao, kung tutusin, no? State po yan, no? Isang state po siya, Los Angeles,
California, no? Sakop po siya ng California. So napakarami po mga bahay doon, mga mansion. Kasi yung lugar po na yan, puro nakatira mga celebrities, mga mayayaman, mga mansion po ang bahay. Pero tingnan niyo po, lahat po tupok. Lahat po wala natira. Tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos, no? Kung gaano po kapangyarihan po ang Panginoon. Hindi naman po natin sinasabi na susunugin sila ni Lord. Pero kasi sa kanilang mga ginagawa, action, pananalita, during the time na hindi pa nangyari, talaga hong sa lugar na yan, marami nagsasabi na para itong Sodom at Gomorrah na para bagang hindi sila naniniwala sa tunay at totoong Diyos. Tingnan niyo po ano nangyari mga kapatid. Tupok lahat po. Kaya tama po yung kinanta natin kanina. No? I'd rather have Jesus than silver and gold, than houses and land. Totoo po yun kasi pagka si Lord na ang kumilos, wala po talaga, no? Wala pong makakapigil po sa ating Panginoon. Dahil po siya ay makapangyarihan ng Diyos. No? Siya ay po soberanong Diyos. Kaya nga po dito sa ating pinaka-text, mga kapatid, ay malinaw na God is the sovereign God. He does His sovereign will. Nagagawa niya ang kanyang nais at ang kanyang kalooban. No? Kahit maaaring sa mata natin ay hindi maganda, no? Ang nangyayari sa iba't ibang lugar. Subalit kapatid, huwag natin kalimutan na pagka ginawa na po ng Diyos, wala na po tayong magawa. Amen po? Amen. Buhay na natin, no? Wala tayong magawa. Pagkunin na po ni Lord. Tama po? Wala nakakapigil sa ating Panginoon. Sapagkat siya po, ang sabi po ni Lord, malinaw po, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Nagagawa ko ang buo kong kaligayahan. So, ibig sabihin, mga minamahal, siya po ay Diyos na independent na Lord. No? Wala pong magtuturo sa Kanya. Walang mga papayo po sa Kanya. Okay? Now, He is a supreme in power and authority. Yan po ang Diyos natin. Kaya dapat, sa buhay po natin, napakahalaga na makilala natin ng lubusan yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Kasi Diyos po yan, pinakamalaking Diyos sa buong mundo. Siya po ang pinaka makapangyarihan po sa lahat. Amen po? Kaya po, ay dapat po nating bigyan siya ng karangalan, kalawalatian po sa buhay po natin. Pero ano po ang ginagawa ng maraming tao po ngayon, mga kapatid? No? Marami silang tinatawag na Diyos, pero marami, pag atin pong isisahin ng banal na kasulatan, hindi pala Diyos ang kanilang pinaglilingkuran, hindi pala totoong Diyos, hindi pala Diyos ng Biblia, kundi Diyos ng mga katuruan ng mga tao, Diyos ng sabi-sabi ng mga tao, na kung saan po ay napakarami po ngayon mga na tinatawag po na doon po sa kalye, anong tinatawag doon? No? Yung Diyos po nila, pinapasan. Diba ba? Ano pong tawag doon? Procession, marami po ngayon. No? Sa Manila lang, sa kanilang taonang prosesyon, no? Napakarami. Ang iba, na-stampede, nag-away-away. No? Sa Quiapo, grabe po. Ang iba, napakarami na sugatan. Di po ba? So, kasi ang mindset ng mga tao ngayon, kung saan ang marami, yun ang totoo. Di ba? Okay? Pag saan ang konti, ayun ang hindi totoo. Kasi bakit konti? No? Tumitingin ang tao sa panlabas na anyo. Amen po? Pero ang Diyos tumitingin saan? Sa panlabas po ba na anyo? Si Lord saan tumitingin? Sa puso ng tao. Tumitingin siya kung totoo o tunay ba ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Katulad po nito,
sa sinabi po ni Isaias, mga kapatid. No? Kaya nagpakilala siya, ang ating Panginoon, na siya talaga ay Diyos. No? Totoong Diyos. Okay? Sabi po dito, sa Isaiah chapter 46, verse 6, no? Basahin po natin sa wikang Tagalog. Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Sila'y nangagpapatira pa. Totoo po ba may mga nagpapatira pa? No? Ako dati, mula pa nga sa pintuan hanggang sa altar, lumuluhod, patira pa, no? Para daw mabawasan ang kasalanan, no? So, tingnan niyo po mga kapatid. Sabi po dito, no? Kanilang ginawang Diyos, sila'y lang magpapatira pa. Oo, sila'y nagsisi-samba. Di po ba? So, hindi totoo na sinasabi na, hindi naman namin sinasamba yan. Pero ang totoo niyan, sinasamba talaga. Si Lord na nagsabi po dito eh. Sino po ba paniwalaan natin? Yung tao o ang Diyos? Ituloy natin mga kapatid sa verse 7. Pinapasa nila siya sa balikat. Totoo po ba sinasabi ni Lord? Pag nag-procession ba, pinapasan ba sa balikat? No? Dati pinapasan, ngayon moderno na. Ano nang ginagawa? Sinasakay na sa magandang sasakyan, di po ba? O, dati pinapasan lang po yan sa balikat. Dinadala nila siya at inilalagay siya sa kanyang dako. At siya'y nakatayo mula sa kanyang dako ay hindi siya makikilos. Totoo po yan mga kapatid. No? Kahit anong gawin mo doon, di yan nakikilos. Oo, may dadaing sa kanya, gayon man hindi siya makakasagot. Oo, makapagliligtas man sa kanya sa kanyang kabagabagan. Tingnan niyo po, hindi po yan makapagligtas mga kapatid. Ang tunay at totoong Diyos ay Diyos ng banal na kasulatan. Sino po siya? Yung Diyos na Espiritu at katotohanan. Kaya nga po, tinuruan tayo ni Lord eh. No? Sa aklat po ng John chapter 4 verse 23, no? Up to verse 24, basahin po natin. Kung ano po ba ang tinuturo ng ating Panginoon, mga kapatid. No? Sa aklat po ng John chapter 4 verse 23, no? Up to verse 24. Sabi po dito, sa wikang Tagalog, datapwat ang oras ay dumarating at ngayon na nga, na ang tunay na mga mananamba ay sasambahin ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayon upang sambahin siya. Sino ho hinahanap ng Ama? Yung mga taong mananamba na sambahin po yung Diyos, yung Ama, sa Espiritu at katotohanan. Verse 24, anong sabi? Ang Diyos ay isang Espiritu at sila na sumasamba sa Kanya ay dapat sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. So malinaw, no? Na ang tunay na Diyos dapat sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Hindi ba sinabi ni Lord na sambahin siya sa mga ginagawang ribulto o anumang larawan, di ba? At kung atin pong nakita mga kapatid, minsan nakakalito, sino ba talaga ang Diyos? Yung maitim ba? Yung maputi ba? Yung babae ba? Yung bata ba? Di ba? Napakarami po, mga minamahal. So ang totoo niya mga kapatid, gusto lang ni Lord na maiayos yung ating paniniwala noon. Amen po? Na kung saan gusto ni Lord, dapat maniwala tayo sa sinasabi po ng ating Panginoon. Sapagkat hindi po yan totoo, hindi po yan totoong Diyos na sinasabi ng ating Panginoon. Ang tunay at totoong Diyos, ito po ang Diyos na may-ari ng lahat ng mga bagay. Ito po ang Diyos na naglikha ng langit at ng lupa. Ito po na ang Diyos na gumawa po sa atin. Amen po? Siya po yung Diyos na mula noon
ngayon, at magpakailanman. Kaya po, He is a very and most powerful God. Pag sinabi po na very and most, wala nang iba pang mas makapangyarihan pa po sa ating Diyos na buhay. He is the God from everlasting to everlasting. So walang hanggan po siyang Diyos. Wala siyang simula. Wala siyang katapusan, mga kapatid. He is from everlasting to everlasting. Basahin po natin ang aklat po ng Psalms, no? Psalms chapter 41, para po meron tayong prueba sa mga ating pinag-aaralan po ngayon. Verse 13, ano sabi po ni Haring David? Sabi po dito, Blessed be the Lord God of Israel, from everlasting and to everlasting. Amen and amen. Purihin ang Panginoon ang Diyos ng Israel mula sa walang pasimula at hanggang sa walang hanggang, siya nawa at siya nawa. Tingnan niyo po, siya po ay walang pasimula at siya din po ay walang hanggang Diyos. Tayo po ay mawala dito sa mundo, pero si Lord hindi po yan nawala. Amen po? Kasi siya po ang walang pasimula at walang hanggang Diyos. Mga kapatid, dapat ito ang Diyos na ito po ang ating paniniwalaan. Ito po ang ating paglingkuran. Ito po ang ating bigyan ng karangalan sa atin pong paglilingkod na ito. At katunayan po, He loves us with an everlasting love. Tingnan niyo po, no? Inibig niya tayo ng walang hanggang pag-ibig, mga kapatid. No, basahin naman natin ang aklat po ng Jeremiah, okay? Chapter 31. Ano po bang sabi dito, mga kapatid, sa Jeremiah? Chapter 31, okay? Verse 3. No? Sabi po dito, The Lord hath appeared of old unto me, sabi ni Jeremiah, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin, sabi ni Jeremiah, na nagsasabi, Oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Tingnan niyo po, everlasting love si Lord, mga kapatid. Ang kanyang pag-ibig ay hindi yun nawawala. Amen? Ang kanyang pag-ibig po ay walang hanggan. Kanino? Sa atin. No, inibig tayo ng Diyos. Kaya nga, ang sabi po doon, mga kapatid, sa aklat po ng 1 John chapter 4, verse 19, ano sabi po roon? We love God because He first loved us. Inibig natin ang Diyos sapagkat Siya ang unang umibig sa atin, mga kapatid, no? Kaya po, malinaw po, mga minamahal, na ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay walang hanggan, mga minamahal. Kaya tingnan niyo po, minsan nagkaroon tayo ng mga pagkakamali, no, sa harapan ng ating Panginoon dahil po ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan po sa atin, ay nandun po yung kanyang pagkapatawad po sa atin. Amen po? Kasi ang Diyos natin na ating paglingkuran, alam po niya ang lahat, no? Alam po niya ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Kaya po, soberano po yung ating Diyos, no? Kaya ang sabi po niya, I will do all my pleasure. Gagawin ko ang buo kong kaligayahan. Kaya ang Diyos, dapat, hindi po yan sinisisi, dapat pinapasalamatan po yan. Amen? Dapat pinupuri yan, sinasamba yan, dinadakila yan, mga kapatid. At bakit mo sisihin ang Diyos? Sapagkat ikaw nga, binigyan ni Lord ng buhay para ikaw ay gumawa at patuloy na maglingkod sa Lord. Tama po? Si Lord po ang siya nagbigay po sa atin ng buhay. Amen? Kaya hindi natin pwedeng sisihin ang ating Panginoon sa mga nangyayari po sa buhay po natin. Manapay, dapat anuman, maganda man ang nangyari sa buhay po natin, hindi man maganda, dapat lagi natin pasalamatan ang ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Kaya nakakalungkot, maraming mga mananampalataya, pagka nagkaroon na ng problema, hindi na maganda ang kalagayan sa buhay, ay nagtatampo na po sa Lord. Hindi po ganun, mga kapatid.
dapat magpasalamat pa rin tayo sapagkat tayo po ay binigyan ng ganyang kalagayan ni Lord sapagkat alam po natin na merong dakilang layunin ang Diyos sa buhay natin. Kaya dapat ganun po yung mindset natin, yung kaisipan natin, yung sa puso natin, na sa lahat ng mga nangyayari sa buhay po natin, tandaan po natin mga kapatid, meron pong dakilang layunin ang Diyos. Now, meron pong apat na bagay na nais ko pong ipahig sa inyo tungkol po sa kapangyarihan po ng ating Panginoon, mga kapatid. No? Atin lamang pong daanan po ito sapagkat ito po ay naipangaral na doon pa, subalit gusto po ni Lord na ma-refresh, no, ang ating puso, ang ating isip. Gusto ni Lord na makita natin yung mga katotohanan sapagkat mahirap po pagka ang isang tao hindi niya kilala yung tunay na Diyos sa kanyang buhay, no? Madali lang po sabihin na may Diyos, madali lang po isipin na may Diyos, pero yung pagkakilala ng malalim sa Diyos, dapat alam po natin kung sino ba siya talaga na atin pong pinaglilingkuran. Now, number one, God is sovereign in creation. No? Alam po natin ang Diyos ay makapangyarihan sa paggawa, no? Sa paggawa. Ano pong ginawa ng ating Panginoon? Meron pa ba ginawa ang Diyos? Marami, lahat ginawa po ng Diyos, no? Ang langit at ang lupa, lahat po yan ginawa ng Diyos, yung bundok, yung mga halaman, yung mga hayop po na yan. Ginawa po yan ng Diyos, mga kapatid. Even tayo, no? Si Adan, ginawa din po yan ng ating Panginoon. Sapagkat tayo po ay lahi po sa pinanggagalingan ni Adan bilang laman na ginawa po ng ating Panginoon. No? Kaya po, mga kapatid, kung tayo po ay ginawa po ng Diyos, kung ito ang buong mundo ay ginawa ng Diyos, si Lord po ba may karapatan na kunin, bawiin? Amen. Siya pong may-ari eh. Siya pong gumawa, may karapatan po siya, mga kapatid. Okay? So para bagang ang kalagayan po ng ating Panginoon, syempre, pagka ikaw ay legal na may titulo sa isang lupain, di po ba? Isa yun yan. Amen po? Hindi po pwedeng kunin ng iba. Amen? May karapatan ka kung anong gawin mo dyan. Kasi iyo yan eh. Ganon din po yung ating Panginoon. Lahat po yan Kanya. Buhay natin Kanya. No? Kaya po ang buhay po natin ay anytime sa kalooban ng Diyos, kung gusto talaga ni Lord na pawiin, kunin, eh wala po tayong magagawa. Amen po? Ang iba nga, natutulog lang eh, wala nang buhay eh. Diba? Hindi na nakakagising. Kasi po, nasa katakdaan po ni Lord ang buhay po natin. Hindi po dahil sa ating lakas. Amen po? Hindi po dahil sa ating galing. Hindi po dahil sa ating talino. Okay? Hindi po dahil sa ating kisig. Hindi po ganon, mga kapatid. Okay? Ang totoo niyan, ang nagbigay sa atin ng katalinuhan, lahat po yan, kisig, lakas, sigla, si Lord pa rin. Amen po? Kaya dapat po tayo bow down lagi po sa ating Panginoon. Kaya dapat, ang purpose po kasi nito, ng katuruan po ito, para ang anak ng Diyos maturuan na lagi po dapat bow down sa ating Panginoon. Dapat laging magpakumbaba po sa harapan ng ating Panginoon. No? No? The whole universe, no? Lahat po yan, pati tayo, ginawa po ng ating Panginoon. Ilang araw po ginawa ang lahat-lahat pati tao? Ilang days? 6 days. Okay? 6 days po. Yung pang-7 araw, ano po? Nagpahinga po ang Panginoon. Mga kapatid. Tingnan niyo po, hindi po dahil sa napagod. Kundi, ginawa niya po yon para magiging isang halimbawa ng isang araw dapat ibigay para sa Panginoon. Amen? Okay? So, ganun po dapat, no? Dapat tayo ay magkaroon ng tinatawag po na eagerness. Magkaroon po na tinatawag na hyper sa paglilingkod po sa Lord. No? Dapat pagdating ng Sunday, dahil para kay Lord po yan, gagawin natin. Dapat excited po tayo na ito naman uli, ang araw nito ay araw ng ating pong pagsamba sa aking Panginoon. Dapat ganun po yung ating kaisipan. Yan po dapat ang nasa puso po natin. No? Masigla tayo dapat, no? Sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Genesis chapter 1 and chapter 2, makikita ho natin kung paano po ginawa ng Diyos ang mundo
at saka yung tayo, yung tao, mga kapatid, no? Hindi na po natin yan na baybayin, no? At number 2 na po tayo, no? Number 1 is God is sovereign in creation. Number 2, God is sovereign of eternal salvation. Ang Diyos din ay makapangyarihan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ba ni Lord na iligtas ang mga tao? Kaya ni Lord. Kung kaya ni Lord gawin ang mundo, kaya ni Lord gawin ang tao, ang kaligtasan, kaya din po ni Lord. Amen po? Tandaan po natin, nothing is impossible with God. Tingnan niyo po, walang imposible po sa Diyos. Nagagawa po niya yung gusto po niya. Ang gusto niya iligtas ang mga tao, nagagawa po niya yon ayon sa sinasabi po ng ating Panginoon sa banal na kasulatan. Kaya nga po, merong tinatawag na eternal salvation. Amen? Eternal life. Kaya tinanta natin kanina, di ba? Eternal life. Di po ba? Okay? At ang eternal life na ito, na binigay ng Diyos sa atin, tinatawag po ito na biyaya ng ating Panginoon. Pag sabing biyaya, si Lord lamang po ang siyang gumawa. Amen po? Si Lord lamang po ang siyang nagligtas po sa atin. Wala pong part ang tao sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya po tayo, wala pa pong mundo, meron na pong hinirang ang Diyos sa kaligtasan. Basahin po natin mga kapatid, no? Aklat po ng aklat po ng 2 Thessalonians, no? Sa Bagong Tipan, 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Ano sabi dito mga kapatid? But we are bound to give thanks, no? Always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Tingnan niyo po, sa Tagalog, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Kaya, ang dahilan kung bakit tayo po ay sumasampalataya sa katotohanan, sapagkat tayo pala ay pinili ng Diyos sa kaligtasan, mga kapatid, from the beginning, from the world began. Okay? From, tinatawag po na before the foundation of the world. No? Tayo pala ay hinirang na ng Diyos, mga kapatid. So wala pong imposible sa Lord. Once na maintindihan mo ang soberano na Diyos, once na nakita mo ang kanyang kapangyarihan, okay? Wala pong imposible sa Panginoon sa kaligtasan. Amen po? Siya po ang nagligtas sa atin, at si Lord po ay hindi po unfair. Mga kapatid, hindi po. Sapagkat yun po ang gusto ng ating Panginoon, mga minamahal. Katulad po sa nangyari sa California, okay? Unfair po ba si Lord? Ang ibang bansa hindi nasunog? Hindi po unfair si Lord, mga kapatid. Okay? Meron siyang dakilang layunin sa lugar na yon kung bakit pinahintulutan niya na nangyari ang mga bagay na yan, mga minamahal. Kaya, sa ating kaligtasang eternal, mga minamahal, ay malinaw po, basahin po natin, ang aklat po ng Hebreo chapter 5, verse 9, mga minamahal. Okay? Hebreo chapter 5, verse 9. Gusto ko po kasi maunawaan natin, maintindihan natin, kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Okay? Now, Hebreo chapter 5, verse 9, ang sabi dito, and being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Tingnan niyo po, na nang siya'y mapaging sakdal, siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Siya po yung author, siya pong pinanggagalingan. Amen? Siya ang gumawa ng kaligtasan, hindi yung taong gumawa, mga kapatid. No? Hindi yung pastor, hindi yung pare, o sino man, ministro.
o si Kibuloy, hindi siyang gumawa ng kaligtasan, kundi ang Diyos, ang sabi ho dito, siyang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisi talima sa Kanya. Ang lahat ng mga sumunod pala sa Kanya, mga kapatid, klaro po na sila pala ay merong buhay na walang hanggan. Amen? So malinaw po yan. Kaya ang pagsunod, bunga po yan, ebidensya po yan, mga kapatid, prueba ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na binigay po ng Diyos sa atin, na ginawa po ng Diyos, na tayo po ay hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos before the foundation of the world. Basahin po natin Ephesians chapter 1, verse 4. Sabi po dito, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that you should be holy and without blame before Him in love. Ayon sa pagkapili niya sa atin. No? Sinong niya? Ng Diyos. Ayon sa pagkapili niya sa atin. Sinong atin? Tayo na mga naglilingkod sa Panginoon. Sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan. Kailan tayo pinili? Bago itinatag ang sanlibutan. Hindi yung pipili tayo ngayon, mga kapatid. Hindi yung ganon. Kundi, bago itinatag ang sanlibutan, pinili na po tayo ni Lord upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Diba dapat tayo magpasalamat sa Lord? Amen po? Dahil tayo ay isa sa mga pinili ng ating Panginoon at ito po ngayon ang pureba, ebidensya na tayo po ay naglilingkod po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Next, sabi po dito sa verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, na tayo'y itinalagan niya ng una pa sa pagkukup-kup, no? Tayo pala ay inadopt, mga kapatid, no? Dahil tayo ay hindi tayo dati anak ng Diyos, tayo po dati ay isang makasalanan, na sabi ho dito, na tulad sa mga anak sa pamamagitan ng Jesucristo, sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. So ayon po yan sa kalooban ng Diyos, ang kaligtasan, hindi o ayon sa kalooban ng tao. Amen? Ano pa pong sabi dito? To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Sa ikapupuri ng kaluhatian ng Kanyang biyaya, tingnan niyo po, sinong Kanyang biyaya? Biyaya ng Diyos. Sa Kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Ibig sabihin po, mga kapatid, sabi po dito sa wikang Banyaga, wherein He hath made us accepted in the beloved. Tayo pala ang tinanggap ng ating Panginoon. Hindi pala tayo ang tumanggap sa Lord. Amen po? Totoo po ba yun? Si Lord po ang nagtanggap sa atin? Si Lord po ang nagtanggap sa atin para tayo maligtas. Amen po? Hindi po tayo ang tumanggap, mga kapatid. Kaya, tanggalin na natin sa isip natin, sa puso natin, na katulad po sa mga maraming automatic na kaligtasan, isang ganun lang, ligtas ka na daw. Diba? Ano po yon? ABC. Diba? Anong mga tinuturo ng marami ngayon? Ang ABC, madali lang. Ipangaran mong ABC, magligtas ka, sabihin mo sa kanila, accept, believe, and confess. Okay na. Ang iba naman, altar call. O lumapit kayo, ipanalangin ko kayo para maligtas ang kaluluwa sa impyerno. You see? So, ang tanong, gawa po ba ng tao yan o gawa ng Diyos? Tao ang nagdikta, hindi Diyos. Kasi ang Diyos, niligtas na tayo ng Diyos. Amen po? Niligtas na tayo ng Diyos eh. Okay? Before the foundation of the world, meron na pinili ang Diyos. Meron na po siya hinirang. Malinaw po, mga batid. Tayo ang tinanggap na ating Panginoon. Okay? Hindi po tayo tumanggap sa Diyos. Sabi pa ng iba, ng mga mangangaral, kailangan makilala mo si Lord. Ang totoo niyan, kilala na po tayo ni Lord. Amen? Totoo po ba? Kilala na tayo ni Lord? Amen.
pagsunod, no? Sa mga aral ng ating Panginoon. Kaya po mahalaga yung pangangaral ng Ebanghelyo na mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Tingnan niyo po, kaya naman natin natutunan po ang totoong aral ng Panginoon kasi tayo din po ay pinangaralan. Amen? Tama po? Sunod-sunod po yan. Pasa-pasa lang po yung aral po ng Diyos, mga kapatid. Okay? So, ano pa po ang sabi dito, mga minamahal? No? Yung tinatawag po na chosen or election, napakahalaga na atin pong intindihan at manawaan po sa ating paglilingkod na ito. Basahin po natin aklat po ng 1 Peter, okay? 1 Peter chapter 1 verse 2, sabi po dito, elect according to the foreknowledge of God the Father. Tingnan niyo po, no? Through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Tingnan niyo po, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama. Tingnan niyo po, sa paunang kaalaman, foreknowledge of God. Sa unang kaalaman ng Diyos, noon pa, okay? Meron na po siyang hinirang, elect according to the foreknowledge of God the Father. Mga kapatid, alam na po niya kung ilan ang kanyang hinirang. Amen? Alam ni Lord kung ilan ang maliligtas. Alam ni Lord ang mangyayari. Bukas, alam ni Lord mangyayari sa mga susunod na mga araw. Alam ni Lord ang future ng lahat ng mga tao sa mundo ito. Amen? Alam po yan ni Lord. Bakit? Soberanong Diyos siya eh. Pinakamakapangyarihan po siya, mga kapatid. Okay? Now, tingnan niyo po, hindi lamang po yung Ama ang siyang naghihirang sa atin o pumili sa atin, kundi ito po ay malinaw, mga kapatid, na sabi ko dito, through sanctification of the Spirit. Binanal tayo ng Espiritu ng Diyos. Ito po yung tinatawag na born again. Amen? Ito po tinatawag na regeneration. Kaya anong sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Sabi po doon ay if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Tingnan niyo po, ang nakipag-isa daw kay Kristo, siya ay isa ng bagong nilalang, mga kapatid. At ang lumang bagay wala na, ito ngayon, pawang mga bago. Next, sabi po dito, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. No? Sa malinaw po na tayo po ay winisikan ng dugo ng Panginoon Kristo. Saan po? Doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tinubos po tayo ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, silang ang isang Diyos, yung tinatawag po na Godhead, sila po ang nagtubos sa atin. Amen? Father, Son, and the Holy Spirit o Holy Ghost. So malinaw po yan, mga kapatid, na election, redemption, and regeneration, ito pong lahat po ito ay gawa po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Katulad po ng redemption, mga kapatid, yung tinatawag po na eternal redemption. Basahin po natin, Hebreo, chapter 9, no? Hebreo, chapter 9, verse 12. Okay? Hebreo, sorry po, no? Hebreo, chapter 9, verse 12. Okay? Hebreo, chapter 9, verse 12 po, mga kapatid. Basahin po natin. Sabi po dito, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka. Dati kasi, lumang tipan, pagka nagkasala po ang mga Israelites, ano pong kanilang ginagawa? Naghandog po sila ng mga tupa, no? Mga magagandang mga hayop para matubos sila sa kanilang kasalanan. Pero ngayon, meron na po ba nagtubos? Eternal redemption, meron na? Amen. Meron na. Ating Panginoon Kristo po. Okay? Sabi ko dito,
at hindi rin naman sa pagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Tingnan niyo po, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Yung eternal salvation, eternal redemption, mahalaga na makita natin na siya lang po talaga ang nagligtas po, mga kapatid. Amen po? Na isang Diyos na bilang Ama, Anak, at banal na Espiritu. So malinaw po yan, mga minamahal mga kapatid. No? Na ang kaligtasan po ay gawa ng Diyos, ang kaligtasan po ay biyaya ng Panginoon. And then, basahin po natin, mga minamahal, yung Titus chapter 3, no? Tungkol sa tinatawag po na regeneration. Titus chapter 3, okay, verse 5. Anong sabi dito, mga minamahal? Titus chapter 3, verse 5. Sabi dito, not by works of righteousness which we have done, na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran na ginawa nating sarili. Tingnan niyo po, no? Hindi po dahil sa mga ginagawa natin, mga kapatid. Hindi po dahil sa kabutihan nating ginawa, mga minamahal, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Malinaw po, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Tingnan niyo po, napakaganda ang ginawa po ng Diyos sa atin. Tayo po ay born again. Tayo po ay binigyan ng bagong buhay nung tayo po ay kinilos ng kapangyarihan po ng Diyos. Okay? Kaya po, mga kapatid, ang kaligtasan ito na binigay ng Diyos sa atin, wala po itong katumbas. Amen? Wala pong katulad. Hindi po kaya itong bilhin ng anumang mga bagay sa mundo. Amen po? Ang kaligtasang eternal, hindi po kayang bilhin ng anumang kayamanan sa mundo ito, sapagkat ito po ay pagliligtas ng Diyos, na ang nagligtas po sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na buhay. Next, okay, number 3. Number 1, God is sovereign in creation. Nakita ho natin. Number 2, God is sovereign of eternal salvation. Alam po natin na si Lord ang siyang author ng ating kaligtasan. Siya may-ari, siyang gumawa, at siya ang nagligtas sa atin. Number 3, God is sovereign to choose nation Israel. Siya din po ang kanyang kapangyarihan din po ang siyang pumili po, no, sa bansang Israel, mga kapatid, no? Choose nation po ng ating Panginoon. Basahin po natin, aklat po ng Deuteronomy po sa Lumang Tipan. Okay? Basahin po natin, mga kapatid, sa Old Testament. Sa aklat po ng Deuteronomy chapter 7, okay? Deuteronomy chapter 7, verse 6 po, mga kapatid, verse 6. Anong sabi po dito? Sabi po dito ni Lord, for thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people. Tingnan niyo po, unto himself. Above all, people that are upon the face of the earth. Tingnan niyo po, ang mga Israelites pala, mga kapatid, malinaw na sila pala ay special people ng ating Panginoon. Pastor, bakit tayo hindi tinawag special people ang mga Israelita? Kasi po, yun po ang gusto ni Lord Amen? Walang makakapigil po sa Panginoon. Amen po? Walang makapagturo po sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Kaya tingnan niyo po ang Israel, kahit po anong gera ng mga bansa, hindi ho matalo-talo. Amen po, nagaw bang Israel?
Hindi. Kahit kailan. Noon pa yan, ginigera na po yan. Hindi lang po ito yan. Noon pa, sa panahon pa po ng ating kapatid na Moises, talaga hong ginigera na po, mga kapatid. No? Marami na po against sa Israel. Marami na pong mga tao na kung saan po ay nagjijelos dahil po sila po ay pinili ng Diyos, sila po ay special people ng ating Panginoon. Now, verse 7, sabi dito, the Lord did not set His love upon you, nor choose you, because you are more in number than any people, for ye were the fewest of all people. Sila pala ang pinakakaunti na mga tao, mga kapatid, during the time na pinili po ng Panginoon. Okay? Kaya sabi dito sa talatang ito, hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil kayo'y marami sa bilang kaysa alinman bayan, sapagkat kayo ay pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. So, ibig sabihin po, mga kapatid, ang pinili ng Diyos, ang pinakamaliit na bayan, ito po yung bayang Israel. Amen po? Kaya ang paglilingkod, hindi po dahil sa marami huyan. Amen? Ang Israel ba, marami, kaunti? Kaunti, sabi ni Lord. Marami na mahal. Pero pinili pa sila ng Diyos kasi yun ang gusto ni Lord eh. Amen? Kaya nga sabi ni Lord, I will do all my pleasure. Gagawin ko ang buo kong kaligayahan. Kaya hindi natin pwedeng saklawan yung ginawa ng Diyos o mga ginagawa ng Panginoon. Ang atin lamang pong gawin ay dapat po nating paniwalaan. Amen po? Ang atin lamang gawin, dapat sumampalataya tayo, maniwala tayo sa sinasabi po ng ating Panginoon, mga kapatid, sapagkat ito po ay biblical. Sinasabi po ni Lord sa pamamagitan po ni Moises. God is sovereign to choose nation Israel. Sa bagong tipan po ba, binanggit din po ba ng ating Panginoon? Yes, binanggit din po ni Lord. 1 Peter, basahin po natin. 1 Peter po. Okay. 1 Peter chapter 2, verse 9. Okay? May binanggit din po dito, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Sabi po dito, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Datapot kayo'y isang lahing hirang. Kaya tayo po hinirang po ng Diyos. Naniniwala ba tayo na tayo hinirang ng Diyos? Huwag yatang matamla yan. Naniniwala ba tayo na hinirang tayo ng Diyos? Amen. Dapat nanindigan po tayo, no? Dapat kayo isang lahing hirang, isang makahirang pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Tingnan niyo po, tayo pala bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Pag-aari na po tayo ng Diyos. Amen po? Wala pong ibang pag-aari po sa atin, kundi pag-aari na po tayo ng ating Diyos. Ano pa po sabi? Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo. Pag sinabing ipahayag natin ang karangalan tumawag sa atin, yung Diyos, ipahayag natin. Amen? Ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang karangalan ay atin pong sabihin sa buong mundo, mga kapatid. Nang sabi ho dito, mga minamahal, ay mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Tingnan niyo po, mga minamahal, dati ang buhay natin madilim. Tama po? Totoo po ba yun? Dati ang buhay natin madilim, walang direksyon. Okay? Kung saan-saan tayo, walang tamang pamumuhay. Di po ba? Pero ngayon, ano pong ginawa ng Diyos sa atin? Dinala tayo ng Diyos sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Tingnan niyo po, naging malinaw ngayon
naging maliwanag ngayon ang buhay po natin sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Amen po? Kaya dapat po natin pasalamatan, paglingkuran yung ating Diyos na buhay. Kaya po madalas ko po sinasabi na walang rason, walang dahilan na hindi po natin paglingkuran yung ating Diyos. Meron po bang rason? Meron po bang dahilan para hindi natin paglingkuran ng Diyos? Walang rason. Walang dahilan para hindi natin paglingkuran ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat siya po'y tunay at totoong Diyos. Ito pong Diyos na ito, Diyos na buhay at pinaka makapangyarihan po sa lahat. Nagagawa po ni Lord ang lahat ng mga bagay ayon po sa kanyang nais at kalooban. Yun po number 3. God is sovereign to choose nation Israel. Now number 4. God is sovereign to those He choose to be His servant. No? Makapangyarihan ng Diyos na pumili sa kanyang mga lingkod. Kaya po ang paglilingkod sa Lord, pili po yan ng Diyos, mga kapatid. Tingnan niyo po, mga naman. Tayo po ba ay marami po? Diba? Kaya nga sabi ni Lord sa atin, little flock, maliliit na mga kawan. Meron din pong binanggit si Lord sa 1 John, little children. Tingnan niyo po, mga kapatid. Hindi porke kaunti tayo, hindi na sa Diyos. Amen po? Hindi o ganun dapat ang kaisipan o mindset o ang sa puso natin. Hindi po. Ang totoo niyan, tayo po ang pinakamapalad. No? Malayo ba mapalad? Nilapit lang dito, di ba? Tayo po ang pinakamapalad. Bakit? Isa po tayo sa hinirang ng Diyos. Amen? Isa po tayo sa pinili ng Diyos before the foundation of the world. Kaya ito pa po ngayon ang nagresulta ng pagpili po ng Diyos sa atin na tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, na tayo po ay patuloy po na maglilingkod sa Kanya hanggang po sa tayo po ay mawala na po dito sa mundo. Kaya po paglilingkod, lifetime po yun, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang. No? Darating din po ang araw panahon sa katakdaan po ni Lord na dadami din po tayo. Amen po? Naniniwala ba tayo dyan? Amen. Amen. Basta tuloy-tuloy lang po tayo. Kasi sinusubukan lang tayo ni Lord kung hanggang saan tayo. Amen po? Yun po kasi ang aking paniniwala po eh. Sinusubukan tayo ni Lord dito kung hanggang saan tayo. Okay? Kaya po, mahalaga sa isang Kristiyano po, mahaba ang pasensya. Mahaba po, tuloy-tuloy lang po sa paglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat malinaw po na siya din po ang pumipili ng kanyang mga lingkod. Una, si Abraham, pinili po ni Lord. Amen po? Pinili ba si Abraham ni Lord? Actually, si Abraham, buhay na Abraham dati, sumasamba din po siya sa Diyos-Diyosan, pero tinibag po siya ng Diyos. Inangon din po siya ni Lord, ginawa po siya ni Lord. Ginawa siyang servant ng ating Panginoon. Pinakilala ni Lord ang kanyang kapangyarihan na hindi siya dapat sumamba sa ibang Diyos. Okay? Next, si Moises. Ganon din po, mga kapatid. Si Moises. O ba? So, nung tinawag ni Lord si Moises, nagreklamo pa nga po eh. Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Sabi ni Lord, anong ginagawa ng kapatid mo si Aaron? Siya ang gawin mong spokesperson. So, ibig sabihin po, dinidevelop po yan ni Lord. Amen? Dinidevelop. Una, ang nagsasalita si Aaron. Nung sila po'y pumunta sa Ehipto, na kanilang kausap si Haring Paraon. Tingnan niyo po, mga kapatid. No? Habang si Aaron ay nagsasalita, si Moises naman tinuturuan ni Lord na matuto magsalita. Okay? So, hanggang sa si Moises po ay natuto na magsalita, mangaral, at nagsabi po, nagkaroon ng lakas na loob na sabihin kay Paraon na masalita ay uuwi na ng Diyos, dali na namin doon sa promised land ng Panginoon. Tingnan niyo po, mga kapatid,
Kaya parang ganun din tayo dati, mahinang loob natin. Amen po? Okay? Ngayon, pinalakas po ni Lord ang loob po natin. Tama? Okay? Dati, no? Dati, halos ayaw nating kausapin yung mga tao, di po ba? Minsan, nagtatago tayo. Sino ba nakakaranas noon na pagka nakakita ng tao, nagtatago? Wala po ba? Dati, di ba? Parang mailap tayo, parang ano, di ba? Pero tingnan niyo po, sino nagbigay ng lakas ng loob? Si Lord. Amen po? Binigyan tayo ng lakas ng loob ni Lord. Okay? So, malinaw, ganun din po itong si Moises, mga kapatid. Na kung saan po, ang nakakalungkot lang, hindi ho nakarating si Moises sa promised land. Amen po? Hindi siya nakarating po. Okay? So, ang nakarating, sila po ni Joshua, ni Caleb, during the time. Okay? At ang mga ibang Israelita. Pero hindi nahulugan na hindi siya ligtas. No? Hindi lang siya nakarating doon sa Canaan, Promised Land, na sinasabi po ng ating Panginoon. Okay, next, si David. Di po ba? Sino ang kalaban ni David during the time? Nung hindi pa siya naging hari. Si Goliath, di po ba? O si Goliath. O. Si David, isa lamang po siyang pastol ng mga tupa, mga kapatid. Wala siyang alam, wala siya lahat. Inosente siya. Hindi siya nag-aral. Hindi siya professional. Tinawag po siya ni Lord. Kaya pagtawag po ng Diyos, wala po yan sa professional. Amen? Wala po yan sa profession. Tama? Pagka ikaw tinawag ng Diyos, kahit hindi ka marunong magsalita, tatawagin po ng ating Panginoon. Amen po? At i-develop ni Lord ang lahat pong iyan sapagkat ikaw ay tinawag po ng ating Panginoon. Si David, anong ginawa niya mga kapatid? Okay? Maraming itinuro during the time yung kanyang tatay kung sino ang gustong makalaban ni Goliath. Hindi nila in-expect na si David lang pala ang makatalo kay Goliath. Kasi si David maliit lang. Kaya nung hinamon na po ni David si Goliath, pinagtatawanan siya ng ibang tao. Ano pong magagawa mo dyan sa higante na yan? Di ba? Kasi minsan ganun eh. Ang problema natin minsan, para bagang iniisip natin, higante na. Na hindi natin alam, kailangan pala natin yung labanan sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Okay? Ano nangyari po doon mga kapatid? Dahil nilabanan niya si Goliath. Natalo ba ni David? Natalo po. Anong ginawa ni David? Makapangyarihan po ba si David? Kaya niya natalo? Hindi po. Ang Panginoon ang makapangyarihan. Natalo ba ni David dahil sa tirador? Diba? Ginawa niya, may bato siya. Tapos, tinarador niya ng ganon. Tinamaan yung mata ni Goliath, bumagsak. Diba? Oh. Kaya, tandaan po natin, ang maliit ay nakakapuwing. Tama po? Si David, maliit lang po yan, pero ang kalaban niya, higante. Pero, nung tinirador niya, tinamaan sa mata, bumagsak. Kaya ang ginawa ni David, kinuha niya yung sword ni Goliath at pinutol ang leeg. Ang ulo. Pinutulan po niya ng ulo. Tingnan niyo po. Alam niyo po ba, maraming mga preacher ngayon na binabypass na po si Lord. Ang sabi nila, hindi dahil sa tirador, hindi nagapi si Goliath. Dahil po ba sa tirador? Dahil ba sa kapirasong bato? Hindi po. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Amen. Ang kanyang pananampalataya, ang kanyang paniniwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Ganon din minsan ang buhay natin. Akala natin, hindi na natin kaya ang mga problema, sunod na yung pagsubok sa buhay. Akala natin, talagang natakpan na tayo ng building, no? Dahil sa mga nangyayari. Hindi po, kapatid. Tandaan po natin, anong sabi ni Lord? Siya ang makipaglaban sa atin. Amen po? Ganon po ang nangyari kay David. Pinili po siya ng Diyos, mga minamahal. Okay? So, ano pa? Sino pa pong pinili ng Diyos? Jeremiah. Diba?
Jeremiah, the crying prophet. Okay? Ano sabi po dito mga kapatid? Basahin po natin Book of Jeremiah. No? Aklat po ng Jeremiah, mga kapatid. Anong sabi po dito? Sa aklat po ng Jeremiah, Jeremiah chapter 1. Okay? Kaya sabi ko dito, ang mga salita ni Jeremias na anak ni Hilcias, isa sa mga sacerdote na nasa Anatot, sa lupain ng Benjamin, na dinatnan ng salita ng Panginoon ng mga karawan ni Hosheas na anak ni Amon, na hari sa Juda, ng 13 taon ng kanyang paghahari. Sabi po dito, dumating din ng karawan ni Yasim na anak ni Hosheas, hari ng Juda, ng katapusan ng 11 taon ni Sedekias na anak ni Hosheas, hari sa Huda, hanggang sa pagkabihag ng Jerusalem na ikamatay, 5 buwan. So dito po, ano po ang sabi dito mga kapatid? Verse 5, bago kita inanyuan, sabi ni Lord, sa tiyan ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Tingnan niyo po, before I formed thee in the belly, I knew them. Tayo din po ba kilala ng Diyos na sa sinapupunan pa? Amen. Kilala din po tayo ng Diyos. Makapangyarihan po siya eh. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. So malinaw po mga kapatid, siya po ay inihalal ng ating Panginoon, no? Ano pa po ang katwiran ni Jeremiah? Then said I, a Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Tingnan niyo po, no? Nung tinawag po siya ng ating Panginoon, ay hindi daw siya makapagsalita, mga minamahal. No? Hindi daw siya makapagsalita. Ano pa? Verse 7, but the Lord said unto me, say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Tingnan niyo po. So, God is sovereign to those He choose to be His servant. Malinaw po na si Lord ang siyang tumatawag sa kanyang lingkod. Amen po? Siya po ang naghalal, siya po nag-ordain, siya ang naglagay sa anumang posisyon na nais po ng ating Panginoon. Lahat po yan, no? Hindi lamang pong 4 na ito, mga kapatid. Marami pa po, mga minamahal, ay malinaw po na sa buhay po ng ni Jeremiah, it was of appointed time of God, not appointed time of men. No? Hindi po dahil sa appointed time ng tao, kundi appointed time ng ating Panginoong Diyos na buhay. It was by God's will and not of man's will. So, sa lingkod ng